Kinben Book 5, Chapter 72. Ang galing! Natalo niya si Calvin! Sambit nga ni Reggie nang makita kung paano inilampaso ng bagong salta sa lugar nilang si Derek Soko ang mayabang na si Barrientos. Nang unang magkaharap sina Soko at Barrientos noon ay naroon siya sa lugar at ito ang dahilan kung bakit magmula noon ay sinundan na niya si Derek. Noong umalis sina Calvin at Rhea sa team ng Palawan ay nanatili siya sa Falcons dahil kay Soko. Si Derek ang kanyang itinuturing na pinakamagaling sa Palawan. Pakiramdam niya sa kanyang sarili ay kapag kasama niya ito ay hindi sila matatalo. Nagsimula na nga ang second quarter. Lamangan ng 4 ang Kalapan sa score na 27-31. Sa starting lineup nga ng Kalapan ay tanging si Marlon Magbuo lang ang nanatili. Sinamahan naman ito ni Suarez, Flores, Cimarron at Agoncillo. Ito nga ang ganda ng lineup na mayroon ng Blue Phoenix. Kayang pagpahingahin ni Coach Cervantes ang kanyang mga main man at ito ang ikinalakas ng kanilang team. Nakitang-kita naman sa standings na mayroon sila rito sa liga. Maging si Coach Torres nga ay napaseryoso sa players ng kalaban dahil walang Mendez at Romero na kasama roon. Sa kanya namang team ay nasa laro pa rin si Tank. Pinalitan naman niya si Yuson at ipinasok niya ang 6'8 na si Rakal. Makikitang malapad ang katawan nito at mabikil ang mga braso. Napaseryoso nga ng tingin si Tristan dito dahil ngumisi ito sa kanya. Nanatili naman si Lazaro at Aguilar habang ang ipinalit naman ni Coach Torres kay Soko ay ang backup nitong si Cardona na isang 6'4. Kilala sa Palawan si Cardona sa pagiging isa sa mga magagaling na shooter. Sa Kalapan nga ang bola at pagkasambot ni Suarez dito ay makikita nga kaagad si Baron na sinandalan si Aguilar. Nagkagit-gitan agad ang dalawa sa area nila at napaseryoso na lang si Martin sa nangyayari. Mabilis nga rin siyang hinarangan ni Lazaro at makikita naman si Mover na tumatakbo para takasan si Cardona. Si Tank naman ay inaagawan ng espasyo si Magbuo at si Tristan naman ay nakaabang lang sa gagawing pagbabantay sa kanya ni Rakal. May galaw ang tao ng Kalapan. Ito ang palaging sinasabi ni Coach Saise sa kanila sa practice noon pa man. Marahan na ngang umatang si Martin at narinig niya ang pagtawag ni Baron. Sa akin, bulalas ni Cimarron at bumigla nga ng atake si Martin na agad namang sinabayan ni Lazaro. Sa tingin ko ay maaabutan ko ito. Mas mabilis sa kanya si Mendez. Sabi nga ni Lazaro sa kanyang sarili at nang mapatingin siya kay Suarez ay napaseryoso siya nang wala na ang bola rito. Naipasa na pala ito ni Martin at pinadaan ng bola sa kanyang likuran. Napangisi nga agad si Baron nang masambot ang bola. Napahanda naman si Aguilar na kaagad na umabante kay Cimarron. Hindi agad gumalaw si Baron at nang sandaling iyon ay doon na napaseryoso si Reggie nang binigla siya ng pihit pakaliwa ng kanyang nasa harapan. Tumuon ng kaliwang bisig ni Baron dito at napalangit-ngit ang sapatos ni Aguilar sa nangyari. Nilampasan siya ni Cimarron kaso hindi siya nagpatalo rito at agad siyang humabol. Inatake nga ni Baron ng basket at walang alinlangan itong tumalon dahil si Tank ay na-delay ni Magbuo ang pagdepensa. Idinakdak nga ni Baron ng bola kaso bago niya ito maitaas ay natapik ito ni Aguilar. Napangisi pa nga ang nakaputi ng jersey na player nang ang bola ay tumama sa hita ni Cimarron. Lumabas din ito sa court at nang sumilbato ang referee ay doon na rin ito nagsalita. White ball. Napatawa ng maraan si Aguilar sa nangyari kay Baron Cimarron. Masyado mo yata akong minamalit, brother. Hindi lang si Derek ang magaling sa team na ito. Baron, depensa na. Sigaw naman ni Mover. Baka raw may kung ano pang mangyari. Lalo't alam nilang may mapang-asar na ugali itong si Aguilar sa mayayabang na kalaban. Napunta na nga ang bola sa Palawan. Sa akin ninyo ipasa ang bola. Sabi naman ni Reggie na agad na napatingin sa nagbabantay sa kanyang si Baron Cimarron. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na magaling na mayabang. Nakachamba ka lang. Sabi naman ni Baron at sa pagdating nila sa side ng Palawan ay dito na nga tinanggap ni Aguilar ang bola. Hinarap nga ni Reggie si Baron ng hawak ang bola. Isang mabilis sa tapik naman ang ginawa ni Baron dito at nabitawan nga ni Aguilar ang hawak nito. Reggie, ayusin mo! Sigaw ni Tank at si Reggie ay mabilis na hinabol ang bola kaso bigla siyang ginitgit ni Cimarron at ang nangyari ay dumiretso sa labas ng court iyon. Sa Palawan pa rin naman ang possession. Magaling na mayabang pala, banat pa nga ni Baron at si Tank naman
ay agad na nilapitan si Reggie at inakbayan ng mabigat. Ayusin mo, Reggie. Bulalas si Tank at tumango naman si Aguilar na parang matatawang hindi sa nangyari. Sa Palawan pa rin ang possession. Kaso sa pagkakataong ito ay kay Tank ipinasa ni Lazaro ang bola. Dito na nga napaseryoso si Marlon nang umatake ito. Napatras nga siya sa pagpose nito sa kanya bigla at pagkatapos noon ay nakita na lang niya ang pagtalon paharap sa basket ni Guzman. Hawak nga ng kanang kamay nito ang bola at pasimple itong pinakawalan papunta sa basket. Isang easy 2 points iyon para sa Palawan at marahang napangiti si Tank dahil sa nangyari. Hindi ako kaya ng isang ito. Sabi pa nga niya sa sarili na mabilis na tumakbo papunta sa side ng Kalapan. Sinabayan pa nga niya sa pagtakbo si Lazaro at may sinabi rito. Sige po, Captain, sabi naman ni Lazaro. Isang screen nga ang ibinigay ni Tristan kay Martin at dito na nga nagkaroon ng switching sa kanila. Mabilis ngang iniwanan ni Suarez si Rakal at napaseryoso agad si Tank sa gagawin ng point guard ng Kalapan. Pwedeng mag-penetrate siya sabay pasa, sabi nga ni Tank sa isip at agad niyang hinarangan si Suarez. Dito nga ay napaseryoso siya ng isang bounce pass ang ginawa nito papunta sa kanyang likuran. Napangiti siya sa isip dahil tama siya kay magbuo nga ito papasa. Makikita nga si Marlon na agad na tumalon para ilagay ang bola sa basket kaso mabilis ding kumilos si Tank at isang block ang nagawa niya sa sentro ng kalaban. Nabutan niya ako. Sambit nga ni magbuo sa sarili at napatingin pa siya sa mga mata ni Guzman na parang lalamo ng buhay. Kapag naglaro ka sa Maharlika League, hindi pwedeng mabagal kang sentro. Kahit matatangkad at malalaking sentro roon ay kayang gumalaw ng ganito. Basta nasa area of defense sila. Sabi naman ni Tank sa sarili at sa paglapag niya ay nakita niyang nakuha ni Aguilar ang bola. Baba agad, bulalas nga ni Tank at dito na nga nagtakbuhan ng mga kasamahan niya sa side nila. Kailangan mong masanay sa ganyan, Marlon. Experience iyan. Bulalas nga ni Coach Isaiah sa kanyang sarili at nakita niyang mabilis ding kumilos ang mga players ng Palawan. Alam ni Isaiah na kahit gaano kagagaling ang kanyang mga guards, kailangan pa rin niya ng malakas sa sentro. Sandali nga rin siyang napatingin sa batang si Shaquille. Hindi pa niya ito nabibigyan ng magandang playing time, pero palagi niya itong kinakausap tungkol sa pag-obserba sa mga galawan sa loob ng court. Huminto nga si Reggie at lumampas naman sa kanya si Baron na agad na bumalik. Ngumisi nga si Aguilar at biglang ipinasa ang bola sa paparating na si Cardona. Napatingin doon si Baron at napaseryoso siya nang walang bolang napunta sa tumigil sa 3-point area na kakampi nito. Isa nga ay yung fake at pagtingin niya sa kanyang katapat ay wala na ito. Napahabol naman si Mover Flores at nang maabutan niya si Aguilar ay dito na sila nagkangisian. Inagaw ni Flores ang bola kaso iniiwas ito ni Aguilar sa pamamagitan ng paghawak dito ng dalawang kamay. Humakbang din ito ng dalawa palapit sa basket at dito na nga ito dumakdak na ikinacheer ng mga supporters nila. Paglapag nga ni Aguilar ay napangiti pa ito kay Mover. Hindi ko sasabayan niyon. Kukuhanan mo pa ako ng foul, sabi naman ni Flores sa kanyang sarili. Napatingin naman siya kay Martin at tumango ito. Tabla na sa 31 ang score, pero makikita sa mukha ng mga players ng Kalapan na ang game ng kanilang lineup ay magsisimula na. Hiningi ni Mover ang bola at dito nga ay bigla niyang pinaupo ang defender niyang si Cardona nang gumamit siya ng maliksing ball handling. Sinundan niya rin ito ng isang step back 3 shot na naging dahilan upang maibalik ang kalamangan sa kanilang kupunan. Depensa agad, huwag natin silang papuntusin. Bulalas ni Mover at malakas na oo naman ang tugon ng kanyang mga kasama. Si Tank nga ay napaseryoso sa ginawa ni Flores. Alam niya kung gaano kalakas ang lineup ng Kalapan. Alam din niya kung sino si Mover Flores at kung ito ang nasa second unit ay talagang lugi ang makakalaban ng mga ito kapag pinagpahinga nila ang kanilang mga starters. Bumalik sa Palawan ang bola at kay Tank na naman ipinasa ni Lazaro ito. Magkaganoon man, hanggat na makapigil sa akin hindi pa rin kayo pwedeng magpakakampante na hindi kami mapapa-score. Sabi nga ni Tank sa sarili na sinimula na namang postehan si Magbuo. Ang lakas, sabi na nga lang ni Marlon sa sarili. Dito nga ay napatingin siya sa referee at habang napapaatras siya ay naramdaman niyang parang tatalo na naman si Tank. Dito na nga niya pasimpleng hinawakan sa jersey ito. Si Tank naman ay napaseryoso nangyaring iyon at napangisi siya
dahil hindi ito kita ng referee. May gulang ka pala, sabi nga niya sa sarili at sa pagpihit niya ay siya naman paggalaw ng kanyang siko na ikinaseryoso ni Magbuo. Nasira noon ang depensa nito at dito na nga humakbang ng isa si Tank at tumalon palapit sa basket. Gumamit ng siko, sabi nga ni Marlon sa isip, at mabilis niyang inialalay ang isa niyang paa para hindi siya matumba. Inilagay nga ni Tank ang bola sa basket at nakapuntos muli ito nang si Magbuo ang defender. Paglapag nga ni Tank ay napatingin pa siya kay Flores. Naka-score kami. Banat niya at napangisi naman ang mga kasamahan ni Tank nang marinig iyon. Ibang klaseng sentro itong si Tank. May maharlika experience na ito kaya walang magawa sa kanya si Marlon. Sabi na nga lang ni Mover na mabilis na hiningi ang bola kay Martin. Agad naman siyang dinikita ni Cardona. Ito ay upang hindi na raw maulit ang nangyari kanina. Kaso, nagawa pa rin niya itong malusutan nang magbigay ng screen si Magbuo. Dito na nga nagkaroon ng switching at sa pagdiretso ni Mover sa basket ay bumigla rin siya ng pihit pabalik at paatras sa tumalon habang nakatingin sa ring. Ang bilis, nakasabay pa rin sa akin si Tank. Sabi nga ni Mover sa sarili, kung kaya nga isang bigla ang extra pass ang kanyang ginawa sa dumating na si Baron. Nagkat ito sa depensa ng Palawan at agad itong tumalon papunta sa basket. Ilalagay na nga niya ang bola sa basket kaso may kamay na humarang dito at ang mga manonood ay napatayo nang makitang nablock pa ito ni Reggie Aguilar. Asa ka pa, sabi pa nga ni Reggie ng paglapag nila. Dito nga ay agad din nilang hinabol ang bola. Nakuha nga nila sa iyon at sa pagharang sa kanya ni Suarez ay bigla itong nag-sidestep at nilampasan ito. Naiwan si Martin at nagwala ang fans ng Palawan dahil doon. Makikita rin nga ang mabilis sa pagbaba ni Cardona na agad na pinasahan ni Lazaro. Pagkasambot naman ni Cardona ay agad din itong tumalon at doon na nga pumasok ang tres na kanyang pinakawalan. Makikita pa nga ang pag-ihip niya sa kanyang kamay na nakamustra ng tres. Ito ang kanyang celebration na ikinangiti ng mga kakampi nito. Huwag ninyong mamaliitin ang aming 3-point shooter. Bulalas pa nga ng mga players na nasa bench. 36-34 ang naging score matapos iyon at makikita nga ang pagseryoso ni Coach Isaiah sa mga nangyayari. Ang nangyayaring ito ay patunay na hindi basta magpapatalo sa kanilang Palawan. Pipilit daw ang mga ito na manalo at nakapasok sa top 4. Maririnig na nga rin sa buong venue ang malakas na cheer para sa Falcons. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita ang masayang mukha ni Ricky. Ayos ito, mahihirapan tayong manalo. Anong ayos doon? Tanong na nga lang ni Maki at napangiti naman ng pasimple si Carlo at Marky. Siyempre mas gagalingan natin. Nakangiting wika na nga lang ni Ricky at nang marinig ito ni Isaiah ay napangiti na lang siya. Kaso hindi pa rin kami matatalo ng Palawan. Nasa team ko si Ricky Mendez. Sabi na nga lang sa sarili ni Coach Isaiah. Naging dikit pa rin naman ang score sa second quarter. Pinakita nga ng dalawang team kung gaano kalalim ang kanilang lineup kahit hindi maglaro ang kanilang ace players. Sa natitirang ilang segundo nga ng quarter ay mas lalong naging mapang-asar si Reggie kay Baron dahil napahawak niya ang isa nitong kamay sa sahig nang mawalan ito ng balanse sa kanyang ginawang step back 2-pointer shot. Hindi ko mapigilan ng mookong na ito. Ibig bang sabihin nito ay mas magaling talaga sa akin ang Aguilar na ito? Sabi na nga lang ni Baron sa sarili at maririnig nga rin ang paghalit ng bola sa basket. 55-50 ang naging score at lamang na ng 5 ang Palawan na lalong ikinaingay ng crowd. Kailangang manalo kami rito. Hindi kami pwedeng malaglag. Kailangang makaabot kami sa finals. Kailangang kami ang mag-champion. Kailangang madala ko sa pinakamataas si Derek. Sabi pa nga sa sarili ni Reggie matapos ang kanyang ginawa. Nagmintis naman ang last shot ni Mover nang si Aguilar ang sumabay sa kanya. Kasunod din noon ay ang pagkuha ni Tank ng rebound. Napatingin pa nga siya sa humihingal na si Marlon. Marami pang mas magaling na sentro kumpara sa akin. Ang tanong na lang ay kung may magagawa ka ba sa kanila sa oras na maglaro na kayo sa Maharlika League. Seryosong tanungan ni Tank sa napaseryosong si Marlon. Hanggat hindi mo ako matatalo sa rebounding, malaki pa rin ang chance na ma-upset namin ang team ninyo. Dagdag pa nga ni Tank na lalong nagpaseryoso kay Marlon. Salamat sa advice. Tatandaan ko po iyan. Wika na nga lang ni Marlon na pasimple pang tinapik sa balikat si Tank na biglang napaseryoso sa respond din itong iyon.
dahil akala niya ay panghihinaan lalo ito ng loob. Delikado yata kami nito. Natatawang winika na nga lang ni Tank. Natapos nga ang first half sa score na 55-50. Hindi naglaro sa buong second quarter si Derek Soko at ganoon din si Maki Romero at Ricky Mendez.